Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong itong na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos namin maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan na sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming buhay. Salamat po muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, walang sa'yo'y maihahambing. Awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, walang sa'yo'y maihahambing. Awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba.
Dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Nanunumbalik sa iyong paglinga, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Good morning, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin at sa lahat po na nakikinig, nanonood ng gawain na ito ng Christ Appointed Chosen Community Church. Isang magandang umaga po na punong-puno ng kapayapaan at kagalakan na nagmumula sa Panginoon ang maranasan ng bawat isa sa atin. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Dabati ko po yung lahat natin ng mga kapatiran dyan sa Baguio City, Pasay, Las Piñas, Bacoor, Bohol, La Union, sa Negros Occidental at sa lahat ng sulok ng ating bansa. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Today is Sunday at purihin natin ang Panginoon dahil po binigyan niya tayo ng pribileyo na makasama siya sa gawain na ito at tayo po ay magsama-sama na mag-aaral ng kanyang salita. Patuloy na itaas natin ang Panginoon sa kalagitnaan ng bawat isa sa atin. At sa umagang ito, mga minamahal ko, mga kapatid ko, buksan natin ang ating mga Biblia sa 1 Chronicle, chapter 4, verse 9 to 10. 1 Chronicle, chapter 4, verse 9 to 10. Basahin ko na po, sabi dito sa Tagalog,
Si Jabez ay higit na kagalang-galang kaysa kanyang mga kapatid at tinawag ng kanyang ina ang kanyang pangalan, Jabez, na sinasabi, sapagkat ipinanganak ko siya ng may kahirapan. At si Jabez ay dumalangin sa Diyos na Israel na nagsasabi, o kaya nawa iyong papalain at palawakin ang aking nasasakupan ng iyong kamay ay sumasa akin. At ingatan mo ako sa kasamaan upang huwag akong maghirap. At pinagkaloob ng Diyos sa kanya ang kanya. Salamat po sa pagbasa ng salita ng Panginoon. At patuloy po tayo sa presensya ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa pribileyo at pagkakataon na makasama ka namin sa umaga. Father God, magandang umaga po sa iyo. Salamat po dahil binigyan niyo kami ng panibagong araw. Indeed, you never fail to bless us with new life, a chance of new beginning. Having this life now is your way of saying that you have planned for me and you're not done with me yet. Great and mighty things are coming for me and my family. Thank you for sustaining me even from those experiences. Really mean a lot to me, and I thank you for sustaining me even up to this day. May you bless this day with new opportunity to love and to experience you, Lord. At sa aming pag-aaral ng iyong salita, patuloy dalangin namin na samahan niyo kami, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu. Patuloy kayo po magbigay sa amin ng katalinuhan, kaunawaan sa inyong mga salita na aming pag-aralan sa umaga. Hindi kami nananakay sa sarili naming karunungan. Pagkos nagpapasakop kami, Panginoon, sa inyong kapatid. Maging ang inyong lingkod, itago niyo po sa inyong mga pakpak at nawa ang unahin na mensahe mo, revelasyon mo, Panginoon, sa umaga ito ay magbibigay sa ang kalakasan, gabay sa araw-araw namin po. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na binigay niyo sa amin. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesus na iyong anak na kapagligtas. Amen, amen, at amen. Palapakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Good morning po sa bawat isa at sa mga late na nagbukas ng kanilang mga FB. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. At ihanda natin ating mga sarili sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon na ating binasa sa 1 Chronicle chapter 4 verse 9 to 10. At ang pamagat ng ating aralin, mga minamahal po, how to have a truly blessed life. How to have a truly blessed life. Paano ba tayo na makuha natin yung totoong pagpapala sa ating mga minamahal, mga kapatid ko? Until about 20 years ago, wala talaga makakapagsabi kung sino itong binasa natin, ang pangalan ay Jabez. For millennia, ang kanyang pangalan, ang kanyang istorya ay hindi natatakel o hindi na nababasa until itong mga pahina ng last chapter of the Bible, no? List, no? Yung chapter ng Biblia. Obscure, si Jabez po once, one of the last days
God has brought him into the ministry. No? Sa huling araw na ito, ang istorya ni Jabez ay nagbibigay ng isang paalala at halaga sa bawat buhay ng lahat po ng sangkatauhan. Hindi dahil na that anything notable sa kanyang mga ginagawa, but because sa kanya napakatanyag ng panalangin. The prayer of Jabez is found in 1 Chronicle, buried in 9 straight chapter of genealogical list. Before na mabanggit na kanyang pangalan, ay mababasa natin yung 500 na individuals, yung kanilang mga pangalan na hindi natin naririnig at minsan hindi natin kayang i-pronounce. Ngunit dito, mga minamahal, mga kapatid ko, sa patuloy natin pagsiliksik, ay mas malalaman natin yung mga importante na mga data patungkol dito sa isang historical group. At makikita natin, mababasa natin, napakaiksi pero konkreto, concise, yung kanyang panalangin. Ito po ay kahit sino po yung makapagbasa nito ay mapapansin. It will capture ang ating atensyon sa kalagahan ng kanyang panalangin dahil ito po ay panalangin ng pagpapala. At sinabi ng Diyos, yes. Sinagot ng Diyos ang kanyang panalangin. Hindi ba mabuti na malaman natin na ang Diyos ay iniisip niya na okay lang na humingi tayo ng pagpapala sa Kanya. Ang Panginoong Yesus ay i-pointed out kung tayo po alam natin kung paano magbigay ng mabuting mga bagay sa ating mga anak, ano pa kaya yung Ama natin na sa langit na ang nais niya po ay bigyan tayo ng mabuting bagay para sa kanyang mga anak. Mababasa natin sa Matthew 7:11. At ang Diyos, gusto niya po na pagpalain ang bawat isa. Hindi lang po pagpapala na karampot, kundi ang gusto ng Diyos na pagpapala na maranasan natin big time. Malaking pagpapala ang ibibigay sa atin. Hindi lang po ay matanggap natin ang pagpapala, kundi ang pagpapala na masasabi natin na puno-puno ng kagalakan pag atin po matanggap at makamtan sa ating mga buhay. Mapasigaw tayo ng hallelujah. Praise the Lord. Ang Diyos po hindi niya hold back yung pagpapala na ibibigay sa bawat isa sa atin. Yung tamang susi ang gagamitin natin. At sa paggawa natin na ito, yung tamang susi na pinuksan natin, overflowing, may baha-baha, na pagpapala ang ibibigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen na po. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. As we pray to God,
Nawa, ito po ang panalangin ng bawat isa sa atin na araw-araw sabihin natin sa Panginoon na maging malapit tayo sa Kanya. At sabihin natin sa Panginoon, Lord, draw me closer to you. Lord, grow my faith. Lord, deeper my walk. Lord, make me spiritually strong. Lord, heal me. Lord, prosper me. Lord, open doors of opportunity. Lord, give me place and joy. And Lord, restore the years that have been stolen. At sabihin natin sa Panginoon, bless me indeed, Lord. Kung yan ang panalangin ng bawat isa sa atin, then ang katugunan ng Panginoon, yes. Yes, son. Yes, mga anak, ibibigay ko ang pagpapala na ninanais mo sa iyong buhay. It seems that there's something that the people who have received God blessing and have in common. Tingnan po natin isa-isa yung mga tao kung paano sila manalangin. For example po si David. David said, as the deer pants for the water, so my soul longs after thee. This is the prayer of David. Si Mary, the mother of Jesus, sabi niya, behold, the handmaiden of the Lord, be it unto me according to thy word. Si Solomon po, he said, he asked God to give him wisdom to rule his people Israel. Hindi lang po wisdom ang binigay ng Panginoon, kundi lahat na kayamanan at katanyagan sa buong kaharian. Si Jacob po, ang panalangin niya, sabi niya, I will not let you go until you bless me. Yung kanyang encounter sa Panginoon. Si John the Baptist, sabi niya, I must decrease so he can increase. He's talking about Jesus. Si Apostle Paul, he said, that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his suffering. Si Isaiah, he said, here I am, Lord, send me. Si Jeremiah, he said, he is the potter, I am the clay. Ang Panginoon, siya yung humuhubog at tayo po yung clay. So mga minamahal, mga kapatid ko, you see, they each prayed for blessing, but not for the sake of being blessed, but for the sake of God Himself, to fulfill His will and purpose on the earth. Ang layunin ng Diyos sa bawat isa sa atin. It is also a desire to be blessed in order to be blessing to others. Pag tayo po pinagpapala, i-share natin ang pagpapala na ito sa kapwa natin. Although these individuals were all very different, but iba sila, they clearly had an understanding of three things about God, blessing that are foreign to most people. Magkaiba man po ang kanilang katawan, ang kanilang pag-ugali, pero may isang kaunawaan sila na ang lahat ng mga bagay patungkol sa Diyos at ang kanyang pagpapala ay hindi talinhaga sa bawat isa sa atin. Kasi ang Diyos natin ay all-knowing. He is our God that provides. Jehovah Jireh. He provides everything to us. At makikita natin sa
sa ating pag-aaral, unang-una, mga minamahal ko, mga kapatid ko, yung number 1 po, it all begins with God. Ang lahat po ay nagsisimula po sa Diyos. Kung babalikan natin in the ancient culture, na si Jabez po ay ipinanganak into it, very customary na ang pangalan po ng isang tao ay merong kalagahan at kahulugan. It often described sa mga circumstances na nangyayari sa kanyang buhay, yung kung paano pinanganak ang baby. At dito mga minamahal, masusumpungan natin what is shocking and sad, nakakalungkot about Jabez, na ang kanyang pangalan, ang ibig sabihin ay pain, affliction, or sorrow. Ang pangalan na Jabez ay ibig sabihin pain, affliction, or sorrow. At evidently, yung circumstances na nangyari, that surrounded sa pagkapanganak ni Jabez ay were extremely difficult, mahirap. But we are not told, hindi sinabi sa atin kung ano ang kabuuan ng kwento. A breech birth, illegitimacy, unintended, unwanted mouth to feed, or even a product of abuse. Ano man po ang rason, mga minamahal ko, yung kanyang nanay ay binigyan siya ng pangalan. At ang pangalan na ito ay a constant na sumpa sa kanyang buhay. But biblical names did not just describe the circumstances and surrounding a childbirth. Madalas po ay it describe kung ano ang destiny ng isang bata sa kanyang pangalan. Connect. At ang magulang, nakikita niya sa kanyang mga anak ang kanilang future. Mga minamahal ko, mga kapatid ko, ikukwento ko po yung behind sa mga pangalan ng mga anak. Maybe this time, kasi yung panganay ko, palagi siya tatanong bakit ganyan ang kanyang pangalan. So, sa oras na ito, allow me to reveal it to you kung bakit ganun ang mga pangalan ng mga anak ko. Una po, ang panganay ko, ang pangalan niya Rosario. Nung unang kita ko po sa kanya, nung pinanganak siya, napakapula niya, napakaganda niya, para siyang rosas. So, back in my mind, maybe I would call her Rose Ann. But something happened, before na nilabas siya, ay sabi ng asawa ko, sabi niya pa, cesarean daw ako. Nagulat pa ako.
On that time, I have only 400 pesos in my pocket, and I asked my wife kung meron siyang ipon. Kasi lahat po, aking sweldo ay binibigay ko sa kanya. After na makabayad kami ng aming upa sa bahay, ay binibigay ko sa kanya at siya nagmamanage ng aming mga kita. But my wife replied, wala siyang ipon. Para po akong binuhusan ng malamig na tubig kasi napakahirap, no? Na wala kang madudukot sa panahon na kailangan. And I have only 400 pesos in my pocket. That's why, sa aking pagpapanik po, nasabi ko po doon sa nag-interview sa akin, pangalan ng anak ko ay Rosana. But, napapansin ko po na nandun pa rin po yung pag-identify ko sa kanya nung nakita ko siya na katulad siya ng isang mapulang rosas. That's why ang pangalan ko ni Kim po ay Rosana. Pangalawa po, ang anak ko po na babae rin po ay pangalan niya Arnie. Nung unang kita ko po sa kanya, napakatapang ng kanyang mukha. At iniisip ko, sabi ko, ito po ang magiging junior namin na asawa. Kaya ang pangalan niyang Arnie ay dinugtong na Arman at saka Neva. At nakikita ko, sabi ko, itong anak ko magiging leader ito. Napakatapang na kanyang mukha. At ito ang nangyari, no? Hanggang ngayon po, walang makapagsalita dito sa aming pamilya, kundi yung anak ko ng pangalawa na si John. Even sa kanyang ate, kaya-kaya niya sabihan. Kanyang kapatid, ako, at ang kanyang anak. Yung pangatlo po, ang pangalan niya ay Israel Ray. Nung pagkakita ko po, na lalaki po yung anak ko, I praise the Lord. At sinabi ko sa Panginoon, you are the Lord and the King of my life. Dahil binigay mo yung desire namin na makaanak kami ng lalaki. Kaya ang pangalan niya, Israel, King of Kings. Mga minamahal ko, mga kapatid ko, yan po yung pinagmulan ng mga pangalan ng mga anak. And I praise the Lord kasi hindi man namin pinag-usapan ng asawa ko pag natuti siya kung ano mga pangalan. Pero with her approval, walang pumuntra sa mga pangalan na binigay ko sa mga anak. So mga minamahal ko, mga kapatid ko, you see, yung bawat pangalan natin ay there is something behind. There's a story behind. Si Jacob po, ang ibig sabihin ng kanyang pangalan ay grabber, supplanter. No? Ninakaw niya po yung kanyang yung birthright niya at ang blessing na dapat po kay Esau. He is a grabber, he is a supplanter. And this become one word, biography of Jacob. Si Abraham, ibig sabihin, he is the father of many nations. And Jewish, Christian, and Muslim believers all trace their spiritual heritage to him. Nagmula sa lipi ni Abraham, kaya siya yung the father of all nations, both Jewish and
the Christian and the Muslim. Si Joseph, ibig sabihin, he is a dreamer. And his dream interpretation, ito yung kaloob ng Diyos na naglagay sa kanya. Magiging second in the line sa bansang Egypt. Naging prime minister siya ng Egypt. Si Solomon, ibig sabihin, ay kapayapaan. At siya yung kauna-unahang hari ng Israel na nag-aari na walang war, no? Walang digmaan na naganap sa kanyang panahon. So you see, mga minamahal, biblical names could define and limit a person's future. At sa mga pangalan na nagdudulot ng pait, ng sakit, si Jabez, yung kanyang future, it seems na hindi magiging maliwalas, no? At maliwanag. So it's time na sa kapaligiran niya, may mga tao na tatawagin ng kanyang pangalan. Para nga bagaman na dinideclare nila na yung kanyang present character. At more importantly, yung kanyang future, yung kanyang hinaharap. And ang kanyang pangalan ay nagdudulot ng pait, no, sa kanyang buhay. Mga minamahal, mga kapatid ko, lahat po tayo, we are expecting na si Jabez po, yung pangalan niya, ay magdudulot ng pait sa ibang tao. Si Jabez probably in-expect niya rin sa kanyang sarili, katulad rin, no, sa mga tao na kapaligid sa kanya. Kasi yung ibig sabihin ng pangalan ni Jabez ay pait, pain. Kung ikaw ay lumaki sa isang environment na ang lahat po ay sinasabi kung sino ka and you will always be. No? Who you are and you will always be. You would eventually maniwala ka, you believe it, at imagine natin yung emotion, no? Yung emotional na lumalaki ka at you're looking forward sa buong buhay mo na maranasan mo yung pain, yung pait ng iyong buhay. But somehow, mga minamahal ko, si Jabez po, he was able to reject. Naiwasan niya o nagawa niya na ma-reject yung sumpa sa kanyang pangalan at naniwala siya na meron siyang pagpipigil. All of us have a choice in our life. Kung gusto natin maging talunan, be it. Kung gusto natin maging matagumpay ang ating mga buhay, then we choose a good life for us. Meron tayong pagpili sa araw-araw ng ating buhay, maging masaya, malungkot, maging emotional, maging smart, o ano man ang naisin natin, we have a choice. At dito makikita natin, he could either shrug his shoulder. No? Siguro, sinasabi niya sa kanyang sarili na hindi niya tinatanggap itong bitterness,
yung anger, yung addiction, maybe a crime, or he could turn to God, who could turn it all around. Huwag natin tanggapin ang mga bagay-bagay na tingnan natin sa ating mga buhay, kundi tumingin tayo sa pinagmula ng ating panampalataya at ang maaari po ay 100 degrees na it will turn around, no, to our good, sa kabutihan ng ating buhay. Because there is our God, our Father in heaven, that will take care, that He promised us that will take care of all of us. At mga minamahal, mga kapatid ko, nalalaman natin na si Jabez po ay tumawag sa Panginoon ng Israel. Sabi niya sa 1 Chronicle 4:10, at si Jabez ay dumalangin sa Diyos ng Israel na nagsasabi, O ako naway yung pagpalain at palawakin ang aking nasasakupan, nang iyong kamay ay sumaakin at ingatan mo ako sa kasamaan upang huwag akong maghirap. At pinagkaloob ng Diyos sa kanya. Praise the Lord. Hallelujah. Still, our God hear our prayer and He answered it all. Si Jabez po, naalala niya kung paano ang pangalan ng Israel nagiging bagong pangalan na ang Diyos binigay kay Abraham, grandson. No? Doon sa apo ni Abraham na si Jacob. Si Jacob ay isang grabber, isang supplanter. Then, nung siya po ay finally decided to take his pain to God, na ibinigay niya yung kanyang pait, yung bitterness sa kanyang buhay, ay binigay niya sa Diyos, ay nagiging Israel ang kanyang pangalan. Si Jacob rin po ay nagsimula yung kanyang buhay, na lumaki siya, na nasa anino ng kanyang older brother na si Esau. Si Esau yung unang anak at he was favored son ng kanyang ama na si Isaac. Si Esau was in line for the blessing of the firstborn, which is a double portion sa kanyang inheritance, sa kanyang parents' estate. No? Sa mga kayamanan ng kanyang mga magulang, double portion ang mapapunta sa kanya kasi siya po ang pangalan. He was expected na i-carry niya yung pangalan ng kanilang pamilya and take over the family business sa kanyang ama, kay Isaac. So nakikita natin na itong bata na ito na si Jacob ay namumuhay siya, nasa anino lang ng kanyang kapatid na si Esau. It apparently bothered him so much. He eventually fulfilled the prophecy of his name, na ang ibig sabihin ay grabber at supplanter, na ang kanyang pangalan na siya po ay manglilindang, i-deceive his family at nakawin sa kanyang kapatid yung kanyang birthright at ang nakawin ang kanyang pagpapala. And then, we see and read Jacob the grabber, the supplanter,
lived the next several decades of his life on a runaway from his family. No, nalalaman natin dahil sa ginawa niyang pag-deceive sa kanyang family, pagnakaw ng birthright ng kanyang kapatid na si Esau, yung buhay po ni Jacob ay takbo lang takbo sa kanyang pamilya. That is until one day na nagdesisyon siya na siya po ay bumalik sa kanyang tahanan at magkaroon ng reconciliation sa kanyang kapatid na si Esau. At sa kanyang paglalakbay ay he met and wrestled God. At tagpuan niya po ang Diyos at nakapagbuno siya. Buong gabi po, nakapagbuno si Jacob po sa Diyos. Hindi niya binibitawan, sabi ng Diyos sa kanya, bitawan mo ako. Sabi niya, ito po yung famous line niya po, sabi niya, I won't let you go until you bless me. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako pagpalain. So you see, mga minamahal, mga kapatid ko, another prayer of blessing. We heard, and God said, yes. Yes. Opo, pinagpala po ng Diyos ang buhay ni Jacob at hindi na naging Jacob ang kanyang pangalan, kundi ang pangalan niya ay Israel. So you see, mga minamahal, mga kapatid ko, yung pagpapala ay nagsimula sa Diyos. It all begins with God. Pangalawa po, God's blessing is different. God's blessing is different. Yung pagpapala ng Diyos ay iba. God's blessing is different than the blessing we give ourselves. Iba yung pagpapala na nagmumula sa Diyos kaysa pa mga pagpapala na ginagawa ng aking mga sarili. Either by hard work or deceitful practices. The blessing of the Lord makes one rich and add no sorrow. Sa Proverbs 10:22. Ang pagpapala ng Diyos ay magiging mayaman at walang kaakibat na kalumbayan. When God bless, He bless. At ito po ay magbibigay sa atin ng kagalakan. Hindi lang po kasiyahan, no happiness for the meantime, but kagalakan dahil panghabang buhay yung kanyang pagpapala. Amen na po. Mga minamahal, mga kapatid ko, you see, our God answered our prayer. Your name shall no longer be called Jacob, sabi ng Panginoon sa kay Jacob. Yung pangalan mo ay hindi na tatawagin Jacob, kundi Israel. No? Ay pinagpala na ng Diyos si Jacob at nagiging Israel na ang kanyang Panginoon. You shall no longer be known as supplanter, but now you will be known as a prince of God. Wow. Amen. So you see, mga minamahal ko, mga kapatid ko, si Jabez ay tumawag sa Diyos
ng Israel, at ang Diyos po ay kinuha niya yung bitterness, yung pait sa buhay ni Jabez at ginawa siya na isang prinsipe. The Patriarch Israel. If you can do it for Jacob, sabi ni Jabez, kung magawa mo ito kay Jacob, na pinagpala mo siya, magawa mo rin ito, Lord, sa akin, para sa akin. At tumawag sa Diyos, naniwala sa Diyos, na ang Diyos po ay nanatili na tumutugon sa mga panalangin. The prayer of pain, filled and sorrowful. Si Jabez na unawaan niya that the way to go from pain to promise. Naunawaan niya na makakalagpas tayo doon sa mga sakit at makarating tayo doon sa lupang pangako na pinangako sa atin ng Panginoon. Doon sa magulo at mabigyan ng isang himala sa ating mga buhay. Doon sa sira-sira na buhay at gawin niyang pagpapala, maging blessed. Ito po gagawin natin 100 degrees. Manumbalik tayo, return to God. Because ang pagpapala ay nagsisimula sa Diyos. The blessing begins with God. Mga minamahal, mga kapatid ko, in the ancient culture of the Bible, when someone asks for blessing, ito po ay isang seryoso na panalangin. Sila ay naniniwala that there is someone in authority na magsalita ng mga bagay-bagay over their lives. It was prophetic, certainly to happen. Maging propeta tayo, magpropeseya tayo, accordingly sa buhay natin, at ito po ay will come to pass, mangyayari. Moreover, we believe. Dapat manawala tayo eh. Walang alinlangan sa ating panalangin. Believe, then you receive. It was irrevocable. Hindi yan mababali ang pangako ng Diyos sa atin. Naalala natin si Esau, na makaawa siya sa kanyang tatay na si Isaac, na siya rin po ipagpalain after na si Jacob po ay ninakaw niya yung blessing na para sa kanya. At si Isaac ay tumugon, sinabi niya kay Esau, nabigay ko na ang blessing sa iyong kapatid. Siya na po yung master sa iyong buhay. At sa lahat ng mga kanyang mga kamag-anak, siya na yung master. At lahat kayo ay kanyang alipin. Now, where there's nothing that I can do for you, son, sabi ni Isaac, wala na siya magagawa para sa kanyang anak na si Esau kasi binigay niya na yung blessing kaya. So, mga minamahal, mga kapatid ko, dahil alam ito ni Jabez, lumapit siya sa Diyos. Lumapit siya sa Diyos na alam natin na ang Diyos ay isang that He has the ultimate authority over everything, sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng sangkatauhan, at sinabi niya, "Oh, that you would bless me indeed, so that I may not cause pain."
Sabi ni Jabez, naunawaan niya yung authority ng Diyos at sinabi niya na ako rin pagpalain mo na hindi ako makapagdulot ng sakit at kahirapan sa kapwa ko. Pagpalain mo ako upang huwag maghirap. One word of God blessing would override any other word that had been spoken over him and could override the circumstances and the devil's assignment against him. Ang salita ng Diyos ay mamayani pa rin, will override even the circumstances na dumadating sa ating mga buhay, even yung kaaway na naka-assign sa atin, na against sa atin, ang Diyos, kayang-kaya niya po magiging matagumpay ang ating mga buhay. At ang Diyos ay declare niya yung divine na purpose, no, ng ating mga buhay. God declare your divine purpose over your life as the highest ranking authority. Siya ay makapangyarihan. He is the authority in heaven and on the earth. Your word is higher than what my parents named me. Maaari po sabihin natin sa ating mga sarili na ang salita ng Diyos ay mayroong kapangyarihan kaysa doon sa mga pangalan na binigay sa atin ng ating mga magulang. Mas mataas doon sa mga ibang tao na tumatawag sa atin o naniniwala sa atin. It is higher ever than what we thought sa ating mga buhay. Ano man po ang kaisipan natin na ang Diyos ay mas higit na mas mataas sa anumang aspeto ng ating buhay, sa ating kaisipan, sa ating katalinuhan, at sa lahat po, makikita natin that God, He has the authority, hindi lang po sa langit na bayan, kundi dito rin po sa lupa. Kaya nawa ang panalangin ng bawat isa sa atin, sabihin natin sa Panginoon, God, bless me. Pagpalain mo ako, Diyos. God, speak over me. Sabihin natin sa Panginoon na kausapin tayo, na i-declare niya yung panibago at maliwanag na future para sa ating mga buhay. At magkaroon ng pagbabago sa course or sa takbo ng ating mga buhay. Maaari po nakaranas tayo ngayon ng bitterness, ng pain, na nagdudulot po ng kahinaan sa ating mga buhay. But truly po, we ask God to bless us at sabihin natin kung ano man po ang layunin at desire ng Diyos sa ating mga buhay ay gawin niya. Ang Diyos ay merong mabuting plano sa bawat isa sa atin at merong siyang maraming pangako sa ating mga buhay. Surely po, mga minamahal, mga kapatid ko, ang Diyos po, sasabihin niya, that settle it. He will not utter the word that goes out of his lip, or it will accomplish that which he sent it to do. So if God bless you, no devil or power on earth can curse you. God will accomplish everything that He sent to His word to us. He will do it
He will bless you. He will bless us. Even our enemy, the devil, have no power upang ma-curse o madlangan ang pagpapala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Wow! Hallelujah! Praise the Lord! At pangatlo po, mga minamahal ko, His provision is good, but His present is even better. His provision is good, but His present is even better. Kaya sabi ni Jabez, and enlarge my territory, that your hand would be with me. At paluwakin ang aking nasasakupan, ng iyong kamay ay sumasa akin. I remember, nung bago pa lang po ako, nagpastor po sa Baguio City, na ako po ay pinatasan na umawak po ng ating iglesia doon sa Baguio City. Ito po ang aking prayer, yung prayer ni Jabez. Na palawakin ang aking nasasakupan ng iyong kamay ay sumasa akin. With all humility, I humble myself to God. At nakikita ko po ang bunga ng aking pagpapagal, ang aking ginagawa para sa karikahan ng Panginoon. There is a provision from God. Provision is good. Ngunit, mahalaga po yung presensya ng Diyos. The presence of God is even better. Because provision without God, the presence of God, I believe, ito po ay nangungulugan ng problema kasi wala ang Diyos doon sa ginagawa. You see, mga minamahal ko, sa aking buhay, in my own life, napapansin ko po kung meron akong provision na wala yung presensya ng Diyos, ito po ang nangyayari. I forgot how much I needed Him. Nakakalimutan ko po ang presensya ng Diyos. I believe what I had was because of my own hard work. Lord, look for the blessing apart from the blessing. Blesser. Pinawalaan ko ang aking sarili na gumawa ako para sa aking sarili at itong mga pagpapala ay naiwalay doon sa nagpala. I made my own decision based on my own plan. But sinabi natin kanina, without the presence of God, it results to many problems. Stuff I didn't want on my life began to creep in. Yung mga bagay na hindi ko naayos sa aking buhay ay all of a sudden pumapasok. I began spiritual drift away from God. Higit sa lahat, nakakalungkot, unti-unti, nalalayo sa Panginoon. Mga minamahal, mga kapatid ko, if you do not believe me, just ask the prodigal son. We really are like children. Para tayo mga bata. We need more than just what is in His hand. Para tayo mga bata na meron na tayong provision, pero nangangailangan pa tayo ng marami. We need His hand to keep and lead us.
kailangan natin ang kamay ng Diyos para bigyan tayo ng mapapungunahan tayo ng direksyon ng ating mga buhay. Para pangawakan tayo at protektahan tayo at tulungan tayo at pagalingin tayo. Hindi natin kailangan ng bahay. Hindi natin kailangan ng kotse. Hindi natin kailangan ng bakasyon. Hindi natin kailangan yung malaking bank account. Kailangan natin ang kamay ng Diyos. Ang kamay ng Diyos na umahawak ng buong universe. Para pangawakan tayo together as well. Lahat pa tayo, hawak-hawak tayo ng Diyos. So you see, yung provision ng Diyos ay mabuti. Ngunit ang presensya niya is even better for us. At pang-apat po, and protect us from evil. And protect us from evil. Kaya sabi ni Jabez, that you keep me from evil, that I may not cause pain. At ingatan mo ako sa kasamaan upang huwag akong maghirap. Mga minamahal, mga kapatid ko, one way to read this is that Jabez asked God to protect him. Sabi ni Jabez sa Panginoon, protektahan mo ako, Panginoon, doon sa mga evil plans, yung plano ng kaaway na nagdudulot ng isang patibog o isang taktika ng kaaway para mahulog o mawala ako sa takbuhin na nakalaan sa aking buhay. Nang yung protection, Panginoon, ay kailangan ko. Especially ngayon sa aking buhay. Kung yan ang panalangin mo, mga minamahal ko, mga kapatid ko, then say it to the Lord. Na i-bless ka ng Panginoon at mamuhay ka accordingly doon sa layunin ng Diyos sa iyong buhay. Ngunit, it seems this prayer is more directly focused on the greater danger, which is the evil existing in his own heart. Protect me. Ingatan mo ako from the enemy within me so that I may not cause pain to other people. No, ingatan mo ako sa aking kaaway upang yung sakit, yung pait, ay hindi ko rin mapaparanas sa kapwa ko, sa ibang tao. Mga minamahal, mga kapatid ko, alam natin lahat that there are things in us that still require sanctification. May mga bagay pa na nangangailangan pa ng kalinisan ng ating buhay. Kasi hindi naman tayo perfecto at madalas nahulog tayo sa paggawa ng kasalanan. Thoughts, desires, and impulses that could lead us down a bad path if we let it them, no? Yung mga desire natin at yung mga impulses natin ay nagdudulot po ng daan at mahulog tayo doon sa patibong ng kaaway. Even po, si Apostol Pablo ay he acknowledged sa kanyang sarili. Nung sinabi niya sa Romans 7:14-15, sabi niya, "The trouble is with me, for I am all too human, a slave to sin. I do not really understand myself, for I want to do what is right,
but I do not do it. Instead, I do what I hate. So, mga minamahal, mga kapatid ko, nakita natin that our life requires sanctification. Kasi pag hindi malinis at patuloy po tayo doon na sinusunod natin ang kinang ng laman ng bawat isa sa atin at yung taktika ng kaaway sa ating mga buhay, ay hindi tayo magtatagumpay sa atin. So, how do we have a blessed life? So, how do we have a blessed life? Paano tayo magkaroon ng mapagpalang buhay? Mga minamahal, mga kapatid ko, hingi natin ito sa Diyos. Ask God for His blessing. At unawain natin at ma-realize natin yung kanyang katugunan. His yes. Yung kanyang pagtugon sa ating mga panalangin. He answered our prayer. Ibig sabihin na tayo po ay punong-puno ng kanyang salita at ang Panginoong Yesus. We desire more and more in our life. Probably, it always yes to our prayer. It means not only receiving His provision. Hindi lang po na natanggap natin yung provision sa ating buhay, kundi maging ang kanyang katauhan, yung kanyang presensya, His presence, na magdudulot po ng pagbabago, ng transformation, upang ma-accomplish natin yung kanyang kalooban dito po sa lupa. Mga minamahal, mga kapatid ko, His yes, yung kanyang yes, yung pagsagot ng Panginoong Jesus sa ating mga panalangin. Jesus is protecting us from the enemy on the outside, doon sa labas, but especially ay pinaprotektahan tayo against doon sa ating kaaway in the inside of us. Nasa atin, inside and outside, we are protected by God. That His hedge of protection is always with us. Yung payong ng Diyos ay nagpo-protect sa bawat isa sa atin. So how do we have a blessed life? We ask God. So, at sabihin natin ngayon sa Panginoon in a loud voice, God, bless me. Pagpalain mo ako ngayon, Panginoon. Pagpalain mo ako. Pagpalain mo ang aking pamilya. Pagpalain mo, Panginoon, ang aking iglesia. Ipagpalain mo, Panginoon, ang aking siyudad. Pagpalain mo, Panginoon, ang aking bansang Pilipinas. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng katawan sa buong mundo. Bless us, O Lord. Bless us, O Lord. What a prayer. Amen ba po? Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. I hope po na meron tayo napupulot at na-challenge tayo sa buhay po ni Jabez. No? Kung gusto natin pagpalain ng ating buhay, ask God
believe in God. At hindi lang yung provision niya, kundi mas maganda yung presensya niya ay nasa ating lahat. So, praise the Lord. Lakpakan natin na malakas ang Panginoon. Let us pray. Father God, salamat po sa natapos naming pag-aaral ng iyong mga salita sa umaga. Father, you are the God of the universe and our Creator. All creation and all exist to honor you. Thank you for delivering us from evil and restoratively setting our feet on the firm foundation of our joy. Molding us as our heart like Jesus, compassionate and forgiving with the gifts, talent, and tasks you have set upon our shoulder. May our diligent work spread the truth of Christ to many who live without hope. Use our life to serve your purpose by the power of the Holy Spirit living in me, living in us. May we properly reflect the love of the Lord. Jesus, protect us from evil and deliver us from temptation. Forgive us our continual sin and heal us completely. Bless our life with your provision and your protection. Whatever's stolen from us by our enemy, restore mo ito po, Panginoon. Maging po, Panginoon, ang aming mga kalusugan. Physically, spiritually, pagpalain niyo po ang bawat isa po, Panginoon. I ask and pray in the mighty name of Jesus, whatever in their hand, we're going to prosper, maging ito sa kanilang negosyo, sa kanilang trabaho, o sa kanilang pag-aaral, i-bless niyo sila po, Panginoon. Whatever curse and negative words against them, I declare null and void in the name of Jesus. Pagpalain niyo po ang bawat isa po, Panginoon. Especially during this time po, Panginoon, na merong pandemic sa kapaligiran ng bawat isa po, Panginoon. Heal your people po, Panginoon. Heal your land. Panginoon, let your grace and your mercy be upon us, O Lord. That the favor of man and the favor na nagmumula sa iyo ay makakarating po sa bawat isa po, Panginoon. And forgive us, O Lord, sa aming nagawang kasalanan. And we always stand in the gap between the people of the land and with you, O Lord. Thank you, O God, for this opportunity to be with you in this morning po, Panginoon. Maging po, Panginoon, sa gawain na ito ng Christ Appointed and Chosen Community Church. I-bless niyo po, Panginoon, ang mga tao na nanonood at nakikinig sa gawain na ito. Comfort mo sila po, Panginoon, kung na sila po ay nasa sitwasyon po, Panginoon, na nalulumbay o merong pinagdadaanan po, Panginoon. As sa prayer for the Jabez po, Panginoon, bless us all, O Lord. Mga minamahal, mga kapatid ko, itaas natin yung mga kamay at tanggapin niyo po ang pagpapala na nagmumula sa Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine towards you and be gracious to you. The Lord extend His face towards you and give you peace. And the Lord give you shalom, 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 shalom. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Ngayon po, isang magandang bati po sa bawat isa na nakikinig ng gawain na ito at sa lahat po ng mga kapatiran natin dyan sa Baguio, sa Pasay, sa Las Piñas, sa Bacoor, sa Bohol, sa La Union, sa Negros Occidental, at sa lahat ng sulok ng ating bansa, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Announcement po, patuloy pa rin po natin suportahan ang ating gawain po
na every Sunday, live pa rin po tayo. At hinihiling ko po na i-follow natin po yung ating yung link natin, i-share natin sa ating mahal sa buhay. At patuloy po na suportahan natin ang gawain natin. At every Wednesday po ang ating prayer meeting, 8 p.m. po. Thank you sa mga kapatid natin na patuloy na sumasama sa gawain. I encourage every one of us na if you have time, na makiisa po tayo sa panalangin kasi hindi lang po panalangin ito ng ating iglesia, ay panalangin din natin ito sa ating bansa, panalangin natin sa bansang Israel, sa ating iglesia at sa ating ministry. So kung tayo po ay sama-sama na hiniling natin sa Panginoon, I believe po mas makapangyarihan po ang ating mga panalangin kasi every one of us, we are standing in the gap between the people of the land and between God. So praise the Lord. Happy birthday po sa mga magdidiwang po ng kanilang birthday sa month of July. So, advance happy birthday sa anak ko kay Arnie Joy, at sa aking apo na si Yuna Sophia. At yung mga taong nagdadaos ng kanilang mga anniversary, o happy graduation rin po sa mga nag-graduate po ng mga sa kanilang mga pag-aaral. So, salamat. At I pray na ang Diyos po ay kung paano kayo pinagpala noon ay ngayon at magpakailan man ay ang pagpapala ng Diyos ay sumasa inyong lahat. So, ang ating bibigay pa rin po tayo ng ating mga tithes and offering. Sa Baguio po, pwede natin ibigay kay Ate Elisa, kay TSP o kay Sister Judy. I encourage each and every one of us, kahit maliit lang po, magbigay na po tayo. Kasi hindi natin alam, in God's time, nakapag face-to-face na tayo at meron po tayong resources na matutupon. At sa Pasay naman kay Ate Emma, pwede rin natin ihulog sa ating bank account sa Metro Bank, ang ating bank account, Christ-appointed, the Choosing Committee Church Incorporated. Thank you po sa mga kapatiran natin na patuloy na nagbibigay ng kanilang mga tithes and offering. Kasi napakabuti ng Diyos. There is enough food sa kanyang storehouse. Kasi yung mga lingkod ng Diyos ay hindi nakakaranas ng kagutom despite na merong kahirapan sa panahon. So, palakpakan natin si Lord sa buhay ng bawat isa. Thank you ulit. I'm looking forward na magkita-kita tayo muli next Sunday. Exciting yung ating mga aralin sa tuwing Sunday po na I see to it na ito po ay maaral natin na may guidance ng presensya ng Diyos upang ang lahat po ay pagpalain ng kanyang mga salita. So, shalom na po. Babay na po sa bawat isa sa atin. Muli, palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord.